mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-Vibes, narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Binigyang diin ng Malacanang na nananatiling aktibo ang kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa katiwalian sa gitna ng babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng muling mapasama ang bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona, mahalagang patunayan na Pilipinas sa international community na may konkretong hakbang laban sa money laundering, kabilang ang pag-usig sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Tugon naman ni Communications Undersecretary Claire Castro, nagpapatuloy ang mga investigasyon at hindi pa panahon para sabihing bigo ang Pangulo. Dagdag pa ng Malacanang, tuloy-tuloy ang koordinasyon sa Anti-Money Laundering Council upang mapabilis ang mga kaso at mapanatili ang pagkakatanggal ng bansa sa Gray List. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, umuusad na sa Kamara ang panukalang magtatatag ng iisang National Minimum Wage System na inaasahang mapagtitibay sa panahon ng 20th Congress. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, nasa committee stage na ang panukala at target na talakayin sa plenaryo sa unang bahagi ng taon. Anya, lumalakas ang suporta ng mga mambabatas kaya posibleng mabilis itong umusad hanggang sa ikatlo at pinal na pagbasa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita naman mga ka-Vibes, naku baka maengganyo kayong magnegosyo ngayong taon dahil nagpakita na masiglang pagsisimula ng taon ang sektor ng negosyo matapos may tala ng Department of Trade and Industry ang pagdami ng mga bagong negosyong nagparehistro nitong Enero. Ayon sa DTI, umabot na daw sa mahigit 251,000 ang naitalang mga business name registrations. Mas mataas kaysa sa bilang noong kaparehong buwan nung nakaraang taon. Karamihan sa mga nagpatala ay mga bagong negosyo at pangunahin dito ay mga wholesale at retail pati na rin ang food sector. Samantala para sa DTI, patunay ang pagtaas na ito ng kumpiyansa ng mga negosyante sa ekonomiya at tiniyak na mga patakaran ay ipapatupad ng paunti-unti upang maiwasan ang negatibong epekto sa merkado. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.